Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Yan mga ka-BSK. Good morning po. Bagong umaga. May bagong pag-asa. Yan mga ka-BSK. Yan at si Jolar. Ayan. At nag-ready na. At magpapakain na siya ng mga alaga. Ayan. Morning routine. Yan. At dumadami na ang ating alaga at yan at pakakainin niya na yung mga manok. Yan magliliparan na naman sa kanya yan yung mga alaga niya. Ano sa kanya hindi natatakot. Ayan giliw na giliw, lalo na yung puti laging nangunguna. Ayan sumampay na naman sa kanya. Yan hindi kumbaga sanay na sa kanya, hindi na natatakot. So yan yung ating mga alaga, dumadami na sila at yan, marami na tayong papisa at meron pang mga sisiw doon sa brother natin at inintay lang natin na magsilakihan o magsitubo yung kanilang pakpak. At papakawalan na natin sila pag pwede na silang lumipad para maprotektahan nila yung sarili nila pag medyo may napadaan na ng mga mababait, yung mga kalaban, yung mga predator nila. At kasi talo na yung daga, sandali lang na sila nadadali sila. Pagka medyo malaki na sila, may pakpak na, medyo malakas na yung pakiramdam nila at nakakalaban na sila, pwede na silang tumuka ng so yun, kaya yan ang mga binaba natin. Ayan malalaki na sila. So na. Kaya makakaparami na tayo niyan. Yan, tagal bago pag-aralan. Hindi sila marunong gumawa ng kulungan na para sa sisiw. So yan ngayon, solid yan. Bakal lahat, so medyo secure na sila. Dati kasi nakakapasok yun, kahit nandun yung ginawang kulungan dyan nung caretaker natin una, sila Nabe, wala rin, nakakapasok pa rin yung daga. So ngayon hindi na.
Fully screen na talaga. Hindi kasi marunong yung una gumawa. So hindi marunong mag-welding, hindi marunong. So yun, sa kahoy din parang hirap sila. Lack of sa about carpentry. So yun, pero ngayon okay na, nakapagparami na tayo at marami na sila at nakikita natin yan, lahat, halos lahat yung mga manok, bibi, pabo, gansa, yan. Yung pabo meron tayong sisiw, tapos ngayon parang gusto na naman mangiklog yung nanay nila kasi yung sisiw andun pa sa nasa kulungan pa, so hindi pa niya nakikita. Pag makita niya siguro medyo yan, i-guide na makikilala kasi yung gansang malaki na nung binaba namin, pero nakilala pa rin ng nanay. Kaya yun, lagi nilang pinoprotektahan. Yan, mamaya ay ipakita ko sa inyo mamaya. Hindi iniiwanan ng kanilang magulang yung mga baby na gansa. Talagang overprotected sila. Talagang pag may lumapit na talagang inaaway, tinutuka. So kaya yun, talagang alaga sila. Tapos ayan naman si Jolar, medyo yung mga manok hinihimas niya, nilalambing niya, kaya sanay na sa kanya, hindi natatakot o hindi na mailap. Yun, napakaamo na sa kanya yung mga lumaki sa ilaw. Ayan, napisa sa ilaw, lumaki sa ilaw. Yan, mababait yung mga manok, lalo na yung puti. Yung puti laging sumasampa sa kanya, kahit na walang pagkain lumalapit. Yun, so kaya sanay na sanay. So kaya magiging healthy yung mga alaga pag ganun. Sila parang bang hindi sila malulungkot, parang secure sila ganun. So yan, pagka stress sila, yan, kadalasan yan nagkakasakit. Yan. So ayan, at lipat naman siya dito sa sa ating coral. So ayan na yung ating mga baby gansa. Ayan na sila. At so sila naman ang papakainin ngayon. Ayan, ayan na. Kita nyo, gandang tingnan, gandang pagmasdan. Kita nyo, yan, talagang nag-uuna-unahan. So galing. Ayan, mga ka-BSG, galing. Yung ingay ba, yung ingay kakaiba, di ba? Hindi yung puro tambutso ng motor narinig mo o tambutso ng mga sasakyan. Pag nasa probinsya ka, yan, natural na ingay. Ayan, ingay ng ibon, ingay ng mga alaga. Kaya lang yung gansa sobrang ingay, sumobra ang ingay. Yung gansa, pabo, yan, saka yung Peking duck, may ingay yan. Yung mga bibi hindi masyado yan, hindi masyado maingay. So yan mga ka-BSK, at yan ang ating mga alaga ngayon, talagang dumadami na sila. So yan po yung mga gansa. Tingnan nyo, nakapaikot sila dun sa mga kanilang baby, ayan, sinasabi ko, walang makalapit na iba. Yun, nakaguard sila dun sa mga parents nila. At ngayon ito, titignan naman natin yung sisiw.
Yan, at yan naman ang papakainin at lalagyan ng inumin. Yan, kailangan laging nakaano yan para yan, hindi sila mabitin sa tubig, magkasakit. So yan sila, medyo malalaki na. At yan pati yung yung mga anak ng pabo, medyo malaki na rin. So ayos. Ang tagal bago tayo importante talaga yan, yung kulungan ng mga sisiw. Kailangan makulong muna sila para mapalaki, kundi kawawa sila sa labas Minsan kahit nakatabi sila sa kanilang mga inahin, pa rin, nadadali pa rin ng mga mababait, mga daga. So yun, kaya dapat talaga maalagaan sa kulungan, yung ganyan, katulad yan, diba, liliit nila. Yan, so ngayon, masigla na sila, lumalaki na. So ito naman yung mga anak ng anak ng pabo. So yan, medyo lumalaki na rin. May sisiw doon, halo na yun. So kaya yan, ayos na. Ito medyo marami ang bunga. Isang ganun o dalawa. Yan, ito naman yung ating mga prutas, yung mangga. May bunga sila ngayon, namunga na naman, kaya lang hindi katulad last year na marami. Ito parang hindi ko alam, sa hangin yata, sobrang lakas ng hangin, so konti na lang yung bunga niya. Namunga siya pero hindi masyadong marami. Hindi ito walang bunga. Yung last year nga. Itong isa, punong-puno ng hitik na hitik sa bunga yan last year. Ngayon, totally zero yata yun. Parang hindi niya yung klima. Hindi ko alam kung namulaklak o So, wala naman. Dapat ma-sprayan, kaso wala tayong mautusan na marunong. So, wala. So, tayo wala silang hilig. Ayan, itong mangga na to, ayan, hitik din sa bunga last year. Pero ngayon, namunga rin siya, kaya lang hindi masyadong marami. Saka hindi sila pantay-pantay. I mean, may malaki na namunga, tapos medyo may maliit. So, hindi totally marami, sabay-sabay. So, yun. Tapos yung Indian mango, may bunga rin, pero madalang. So, halos lahat ng mangga, hindi masyadong maraming bunga. Pero at least, medyo meron pa rin bunga. So, ayan. Siguro, sobra-sobra na pangkain yan. Yung kakain ng ba. So, pagdating namin, makakatingin na rin kami ng bunga. So kailangan makapaggisa ng bagoong na medyo may konting asukal. Yan. Ayan, nakakangasim. Nakakatakam tuloy. Ito, kakunti lang bunga nito. Ilang piraso lang. Pinag-usapang mangga, nangangasim ka na. Yung iba ngayon pala nagbubulaklak. Yung iba may bunga na. Maliliit nga lang. Meron siyang bunga ngayon sa mga nakalawit-lawit pero hindi rin marami. Tapos namumulaklak pa siya. So yun ang hindi sabay nga. So ibig sabihin gulpi sila sa hangin siguro, kaya ganun. So ayan, at least may bunga naman, may bunga tayong abutan. So yan, yan ang kagandahan dyan. So ayos, siguro pag medyo dating na kami, medyo marami nang nahihinog. Ayan, masarap kaya yung
Ayan, ito kinunan ko sa CCTV. Kanina kinunan ni Jolar. Nasa net siya, so hindi masyadong kita. Yung sa CCTV, ayan, makikita nyo yung mga bunga. Ayan, nakalawit. Pero hindi masyadong marami, hindi katulad last year na talagang kala mo dahon. Mas marami pa yung bunga sa dahon, parang ganun. So, ayan, nakita nyo na ayan, medyo ayan maliwanag na. So, ayan yung bunga. Nakita nyo, parang ang bigat umugoy. Ayan, bunga po yun. Ayan, at least meron tayong aabutan. May aabutan tayo ng mga bunga ng mangga. So, ganda. Ayos. No? Yun. At least may bunga yung mga mangga. Hindi pero ano pa lang yan parang pangalawang taon pa lang siyang namumunga. Dati hindi namumunga yan Yung isa lang namumunga, yung malapit sa bahay. Yun, talagang lagi namumunga yun. Pero itong puno na to, saka yung sa gitna, yun, hindi masyadong namumunga. Saka yung sa tabi niyan, yung kinalabaw yun, hindi namumunga. Ngayon, hindi rin na namunga. Walang kabunga-bunga yata. Hindi man yata namulaklak o something. Parang nagugulpi sa hangin. Ayan, malakas na naman yung hangin, Kung mapapansin nyo. Medyo malakas na naman yung hangin. Pero at least, ayun, nakapagpabunga tayo. So, meron tayong abutan. Ayan. Ayan, mga ka-BSK. Ayan po yung ating mga alaga at nangungulit na naman. Ayan. Tapos ngayon, pakita ko sa inyo yung gansa kung paano nila protektahan yung yung kanilang mga sisiw. Ayan, yung mga gansang baby. Ayan, inaano ni Jolar, nilalandi-landi ni Jolar. Tingnan nyo yung mga gansa, galit na galit. Ayan, galit na galit yung nanay. Halos, nakanganga. So, hinahaplos ni Jolar yung baby. Akala ko kunin. Kaya ganyan sila. Magalit. A few moments later. Ayan, mga ka-BSK. At binuksan na ni Jolar yung pinto. Ayan, binuksan na ni Jolar yung pinto. Nilagyan niyang awang na konti. Ayan, tapos ngayon papaswitan niya na yung mga kambing. Ayan, mga kambing. Ayan, umuusok yung dinadaanan. Ayan, buti na parotor natin yan. Kaya malinis. Walang damo ngayon, walang damo. So, ayan, pinapaswitan ni Jolar yung mga ating kambing. So, alam na nila pinapauwi sila. Ayan, walang tali yan. Ayan yan yung sinasabi ko noon pa sa kanya. Na pwedeng turuan yan, pwedeng paswit lang, alam na pinauwi mo siya. So, ayan. So, tumakbo na doon at yun. Pasok na doon sa pintuan kasi bukas na. Ayan, nagpasukan na sila. So, halos ganyan, araw-araw. Pinapaswitan na lang para umuwi. Hindi na kailangan itali pa sila o Ngayon, pag mayroong mga tanim, doon lang natin sila itatali. Kasi hindi maiwasan. Talagang pupuntahan nila yung mga tanim. So, ayan. Sumampa na yung barako. Ayan, nagsunuran na lahat. Ayan. Yung barako nakapwesto na doon actually para sa buntis yan yung kwarto na pinupuntahan niya kasi malaki yan, kailangan yung buntis yang dyan kung sakaling mga anak yun, hindi maapakan yung anak. So ayan, mga ka-BSK, hapon na naman po yan, tapos na naman po yung aming maghapon. Ayan, maraming po salamat sa inyo, thank you for watching. Kita tayo bukas. Ingat po dyan. God bless. Bye-bye.